United Nations Security Council ay dose-dosena ng resolusyon ang naproduce, kabilang na ang pag-impose ng trade and economic sanctions sa North Korea. Pero hindi ito nakapigil sa North Korea para patuloy na makapag-develop ng mas malakas pang armas pandigma. Noon pa man, mainit na ang United States at North Korea sa isa't isa at hindi imposible na ang matagal ng tensyon sa buong Korean Peninsula ay maaaring mag-trigger ng military conflict o mauwi sa digmaan. Pag nagkataon, ang senaryo na to ang magpapakita kung gaano nga ba kalakas at kakompetent ang North Korean Army, kabilang na ang kanilang Air Force at Navy at maging ang overall capacity ng buong bansa pag naganap na ang digmaan. Kung sa papel, mukhang malakas ang militar ng North Korean, lalo na sa mga nababasa natin sa mga pahayagan at napapanood sa pinapalabas ng state media ng North Korea. Ang tanong, ganun din kaya sa realidad? Ngayon, pag-usapan natin ang capabilities ng militar ng North Korea at 5 dahilan kung bakit hindi ito makakatagal pag naipagdigma ito sa US. Simulan natin sa number 5. Ang barkong pandigma ng North Korea ay sobrang luma na. Ang North Korean Navy ay mayroong 810 na barkong pandigma. Kung isipin ang bilang, malaking banta nga ito. Pero pag aktwal na digmaan, madali lang itong madudurog. Bakit? Kung sa dami ng bilang okay to, pero sa quality, hindi na. Dahil ang mga barkong ito ay lumang-luma na pagdating sa konsepto at disenyo. Ang North Korean Navy ay kinoconsider bilang brown water navy na nag-ooperate within the 50 kilometers exclusion zone. Wala itong aircraft carrier o destroyer. Tapos meron lang itong 3 frigates na wala talagang panama sa napaka-advanced na surface combatants ng US. Lalamunin lang talaga ito. Ang malaking porsyento ng barkong pandigma ng North Korea ay halos puro maliliit lang na patrol vessels. Ang North Korean military ay mayroong 70 submarines at approximately nasa 20 rito ay Romeo class, 40 ang Sang-o class at 10 naman ang Yono class na submarines. Kasong masaklap, ang lahat ng submarines na ito ay gumagamit ng diesel-electric propulsion na dinisenyo pa noong 50s o 60s. Kaya lang nitong mag-operate within 50 kilometers ng North Korean coast. Tapos, napakaingay pa nito kumpara sa mga modernong submarines, kaya napakadali lang itong madetect ng mga US submarines at ng P-8 Poseidon na siguradong ide-deploy ng US sa oras ng conflict. Kaya ang US hindi masyadong nangangamba at siguradong madali lang manu-neutralize at may enforce ang mga barkong pandigma ng North Korea pag nagkataon. Number 4. Ang Air Force ng North Korea ay outdated na. Sa kahit anong modern day combat, ang air superiority ang isa sa pinakamahalagang factor sa kung anong kahinatnan o resulta ng digmaan. Sa papel, ang North Korean Air Force ay mayroong 5,000 combat capable aircrafts. Kaso ang lahat ng ito ay 3rd generation pa. Isa lang rito ang 4th generation. Ang MiG-29 na ang pinakamodernong air fighter ng North Korea at approximately 40 lang rito ang nag-ooperate. Ang buong air fleet ng North Korea ay halos may maintenance issue at sagad na ang service life nito. Kaya itinatayang 50% lang nito ang available pag nagkaroon ng digmaan. Ang air missiles naman na ine-equip sa kanilang air fighters ay sobrang luma na rin ng technology kumpara sa US ngayon. Samantalang ang F-22 at F-35 lang ng US ay mas ahead na ng generation kumpara sa MiG-29 na pinakamodernong air fighters na ng North Korea. Kaya kung magkakaengkwentro ang air forces ng US at North Korea, ay siguradong mahirapan ang North Korean pilots na madetect at matarget ang kalaban dahil mas mataas ang kayang liparin ng F-22 at F-35 kumpara sa MiG-29 ng North Korean Air Force. Sa US, bukod sa modernong air fighters, mas mahusay ang piloto nito, lalo na pagdating sa strategy. Kaya expected na mas mabilis na makukuha ng US ang air superiority sa impapawid ng North Korea. Number 3. Ang mga sundalo ng North Korea ay equipped ng sinaunang sandata at kulang ito sa karanasan. Ang North Korea ay may halos 1.2 million active soldiers
at nasa halos 5 million ang reservist. Kaya itinuturing ito na isa sa pinakamalaking ground force sa buong mundo. Ang troops na ito ay suportado ng 200,000 special ops soldiers nila. Kaso karamihan sa mga troops na ito ay equipped ng outdated weapons mula pa sa Soviet Union era. Ang conventional forces ng North Korea ay talagang humina matapos ang Cold War. Ang mga equipment na gamit nila ngayon ay sobrang luma na at kinakapos pa ng supply ng armas. Halimbawa na lang, ang North Korea ay may kakaunti lang na tangke na nakabase pa sa 1970s Soviet T-72 at karamihan ay galing pa sa 1960s era na T-62. Kaya kung outdated na armas at mga tangke ang ipanlalaban sa US, madali nga lang talaga silang madudurog nito. Number 2, ang North Korea ay kulang sa resources. Para makatagal sa digmaan, kinakailangan ng maraming reserba, hindi lang sa mga tao, kundi maging sa mga kagamitan. Siyempre, hindi lang din sa pagkaubos ng mga balang makakapagpabagsak sa mga kasundaluhan, kundi maging sa food supply. Kapag ang North Korean forces ay nag-short lang sa supply ng mga bala o ng pagkain, siguradong hindi talaga ito makakatagal sa digmaan. Kaya nga sa ginawa pa lang na trade and economic sanctions sa North Korea talagang malaki ng epekto nito sa kanilang bansa, lalo na sa food supply. Kumbaga talagang ininda na nila ito. Number 1, ang North Korea ay wala ng halos kaalyadong bansa. Ang North Korea ay halos wala ng kaalyadong bansa. Traditionally, kilala natin na ang China ang pinaka-close ally ng North Korea. Pero alam nyo ba noon yun? Katunayan, kinundi na nga ng China ang latest ICBM o Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea. Noon, matibay talagang relasyon ng China at North Korea. Pero mula nung naupo si Kim Jong-un sa posisyon bilang supreme leader, nagsimula na lumamig ang relasyon ng dalawang bansa. Bagamat trading partners pa rin sila magpahanggang ngayon. Ilang beses na nagsalita ang China laban sa North Korea na itigil na ang sinasagawang nuclear test at pag-launch ng ballistic missile nito. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit gusto ng China na ang mamuno kapalit ni Kim Jong-un sa North Korea ay ang kanyang kapatid na si Kim Jong-nam. Si Kim Jong-nam that time ay under protection ng China noong nasa Macau pa ito naninirahan. Kaso natunugan nito ni Kim Jong-un, kaya nung nag-travel ito sa Malaysia, ipinatumban na niya ito. Kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Hindi lang yun, meron pang isang high official ng North Korea na nakikipag-negotiate sa China para pabagsakin si Kim Jong-un. Ito nga yung uncle ni Kim Jong-un na si Jang Song-taek. Kaso natunugan uli ito ni Kim Jong-un at ayun, in-execute niya ang kanyang uncle at pinakain sa gutom na aso kung naalala niyo yung video ko dyan. Ang Russia naman ay matagal nang bumitiw sa pakikipag-alyansa nito sa North Korea. Kumbaga playing safe lang ang Russia rito. Ibig sabihin kung sakaling magkaroon ng conflict, walang maaasahang direktang suporta ang North Korea mula sa ibang bansa. Hindi katulad ng US, meron nitong direktang suporta mula sa South Korea at Japan at maging sa iba pang karatig bansa.